Alright, mula kay Kian Thoughts mga tol. Ito ang isa sa mga kinakatakot ng China mga tol, no? Estados Unidos gusto nang samahan mga tol ang mga barko ng Pilipinas sa paglalayag dito sa West Philippine Sea, sa paggawa ng ating mga misyon, sa mga pagsusupply mga tol. Pero syempre mga kapatid, yan ay na ano pa rin 'no, depende pa rin sa kagustuhan ng ating gobyerno mga tol. Pero ito, nagwala ang China sa ginawa ng Australia at Amerika 'no, barko ng US sasama sa Pinas at West Philippine Sea. Mga tol, panoorin natin 'to, bigyan natin ng reaction video mula kay Kian Thoughts. At kung bago ka pa lamang dito, syempre 'wag mong kalimutan muna mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At syempre dito na rin po sa atin, kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Maaaring samahan ng mga barko ng Estados Unidos ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa pagsasagawa nito ng mga resupply mission sa istasyon sa West Philippine Sea. Naku po, ito na ang ikinatatakot ng China. Estados Unidos gusto lang ang samahan ang mga barko ng Pilipinas sa mga susunod na resupply mission sa West Philippine Sea upang masigurong ititigil na ng China ang ginagawa nitong panghaharas sa ating mga sundalo sa Ayungin at Sabina Shoal. Pero bago nila samahan ng ating AFP, sana maano na rin no, mas mapabroad pa yung ano o mas mapalawak pa yung interpretasyon ng MDT no, kasi isa rin yun sa magiging deterrence natin mga tol o isa rin yun sa pipigil sa China sa kanilang mga ginagawang agresibong aksyon. Kapag yung Mutual Defense Treaty natin ay hindi lang armado pag-atake, kumbaga magiging ano na siya no, magiging mas malawak na yung tipong manakit ka lang, mambangga ka lang, mangharas ka na, pwede na ma-invoke. Titigil yan China, malamang laki ng takot niyan eh. Gagamitin na nga ba ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty o ang kasunduan kung saan ang United States ay tutulong sa Pilipinas or vice versa kung sakaling magkakaroon ng isang digmaan? Heto pa, lalong iinit ang ulo ng China sa balitang ito. Base militar ng Australia ipapagamit na sa mga sundalong Amerikano para mas palakasin ang puwersang militar ng Estados Unidos malapit sa Indo-Pacific region at upang i-counter na rin ang mga panganib na idinudulot ng China sa bahagi ng South China Sea. Ano, biruin mo. Saka nakakita ng bansang ganyan. Diba? Eto Vietnam, eto Malaysia, eto Brunei, eto Pilipinas, eto yung South China Sea. Ang gusto ng China, kanila yung buong yan mga tol. Diba? Buti pa nga tong Malaysia Buti pa nga tong Malaysia mga tol, medyo malaki-laki pa dagat nila eh. Diba? Kaya wala sila masyadong problema eh. Pero yung Brunei, yung Vietnam, Pilipinas, talagang sinakop na nila mga tol. Diba? Kanila daw yan. Tindi mo, China sa bahagi ng South China Sea. Samantala, galit na galit naman ang Japan sa ginawang pangihimasok ng China sa Japanese airspace. Jet fighters ng mga Hapon mabilis na umaksyon para palayasin ang mga Chekwa na mahihilig mangagaw ng mga teritoryo. Sobra. Ako po si Roy Zen. Welcome sa... Biruin mo yung East Philippine Sea nga natin, yung sa kabilang bahagi, pinangalanan na nila eh. Diba? May Chinese name na yun mga tol. Sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Nagkagulo ang Japanese military noong ika-26 ng Agosto taong kasalukuyan dahil sa ginawang panghihimasok ng isang Chinese military aircraft sa airspace ng Japan. Ayon sa Tokyo, isang malaking paglabag ang ginawang ito ng China sa pagpasok nito ng walang pahintulot sa Japanese airspace. Sinabi ng Japanese Defense Ministry na agad silang nag-deploy ng mga fighter jets sa himpapawid ng Danjo Island sa Nagasaki Prefecture upang agad na palayasin ang Chinese aircraft sa kanilang teritoryo. Ayon sa report, bandang 11:29 AM local time nang ma-detect sa loob ng Japanese airspace ang Y-9 Intelligence Gathering Aircraft o sa madaling sabi ay spy aircraft ng Chinese military
at nanatili nga ito sa kanilang teritoryo sa loob ng 2 minuto. Ganyan sila kabastos mga tol. 'Di ba? Ayaw na ayaw nilang ginagawa sa kanila yan pero gustong-gusto nilang ginagawa sa ibang bansa. Ayon sa Japanese local media na NHK, itong kauna-unahang beses na lumusob ang isang Chinese military aircraft sa loob mismo ng Japan airspace. Dahil sa insidenteng ito, ipinatawag ng Japanese Foreign Ministry ang acting ambassador ng China upang ipahayag ang kanilang galit at pagpuprotesta sa aksyon na ito ng China. Kaya talagang darating ang panahon mga tol. Etong China magtatampo talaga sa bigas to sa dami ng inaaway nila. Sa dami ng ano nila mga tol sinasagasaan nila. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng Beijing at Tokyo dahil sa agawan ng teritoryo ng Senkaku Island na inaagaw ng China mula sa Japan. Matagal nang pinagbibintangan ng Tokyo ang Beijing na mayroon itong mga Chinese Coast Guard vessel, naval ships at maging mga nuclear-powered na mga submarine na malapit sa isla na ito. Mayroon ding mga eksena mga Chino na mas lalo pang nagpapataas nga sa tensyon sa pagitan ng magkapitbahay na bansa. Dahil nga sa mga ganitong aksyon ng China, nagdesisyon ng Japan na mas palalimin ang kanilang diplomatic relations sa Amerika upang itigil na ng China ang kanilang paghari-harian sa Indo-Pacific region. Sa mga nakalipas na dekada ay naging tuloy-tuloy rin ang pagpapalakas ng Japan sa kanilang military capabilities para masigurong malalabanan nila ang sinumang maghahasik ng kaguluhan sa rehiyon. Dagdag pa rito ang pagpapalakas ng military ties sa mga bansang South Korea at Pilipinas, mga bansang palagiang nakakaranas rin ng panghaharas at inaagawan din ng teritoryo ng bansang China. Grabe, ano kayang nasa utak nitong bansang to, no? Itong China mga tol, talagang ayaw nila ng kapayapaan, wala silang planong maging mapayapa. Gusto nila talaga agawan ng teritoryo yung mga matitripan nila. No, napakatindi napakatindi talaga nito. Dahil naman sa tuloy-tuloy na engkwentro ng China at Pilipinas sa bahagi ng pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea, sinabi ng Estados Unidos na maaari nilang samahan o bigyan ng escort ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa isinasagawa nitong resupply mission sa WPS upang masigurong hindi na magsasagawa ng mga mapanganib na aksyon ng bansang China laban sa Pilipinas. Ang Amerika na nga ang haharang sa mga barko ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon pa nga kay Samuel Paparo na commander ng US Indo-Pacific Command, isa ito sa mga reasonable option ng US at Pilipinas na nakapaloob sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Maraming beses nang ipinakita ng Estados Unidos ang kanilang suporta sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea sa pamamagitan ng mga pahayag at mga aksyon na ang layunin ay ipagtanggol ang ating bansa alinsunod sa international law, partikular na nga sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Yun nga lang kasi, di ba? Parang nakakahon tayo dyan sa sinasabi nilang armadong pag-atake. Kaya ang gusto ni Secretary Gibo Teodoro is palawakin pa yung interpretasyon nitong MDT mga tol. Diba? Tulad nga nung nakaraang reaction video natin mga tol, kung mas mapapababa pa natin na tipong simpleng water cannon o kaya yung pagbanggat paghaharas ng China sa atin is pwede na mag-invoke ng Mutual Defense Treaty. Baka magkaroon pa ng pag-asa di ba? Na matigil ang tensyon kasi titigilan tayo ng China sa ganun. Yung ginagawa kasi nila puro puro kalkuladong galaw. Yung tinatawag nilang gray tactics, 'di ba? Yun ang ginagamit nila sa atin. Tayo naman ewan ko kung bakit takot tayong gumamit din ng gray zone tactics sa kanila. Matagal nang kinokondena ng Amerika ang mga agresibo at delikadong aksyon ng China sa Southeast Asian region. Partikular na nga ang palagiang karahasan nito sa mga maliliit na mga bansa kagaya ng Pilipinas. Tuloy-tuloy at aktibo rin ng United States sa pakikilahok ng kanilang mga puwersa sa mga military exercises ng Pilipinas at maging ng mga bansa na kaalyado nito sa Southeast Asia. Ang mga military exercises na ito ay naglalayong pahusayin ang interoperability at pagpapakita ng kanilang presensya sa rehiyon. Malinaw nga na ang US ay talaga namang nakahandang suportahan ang Pilipinas
upang masigurong mapapanatili ang balance of power at ang kapayapaan sa Timog Silangang Asya. Ayon sa Amerika, ang mga mararahas na aksyon na ginagawa ng China ay tinuturing na agresibo at mapanganib at nagre-resulta nga ito sa mga pagkasira ng sasakyang pangdagat ng Pilipinas at pagkakaroon rin ng pinsala sa mga Pilipinong sundalo. Saka makikita mo talaga intentional yung ginagawa nila mga tol. Hindi ito yung tipong yung katulad ng sinasabi nila, pinagtatanggol lang daw nila karapatan nila. 'Di ba? In the first place wala silang karapatan. Kaya ano yung ipagtatanggol nila, 'di ba? Saka yung kitang-kita natin mga tol sa mga video, 'di ba? Ikakabig nila pakanan para banggain yung barko nating. Intentional talaga mga tol. 'Di ba? Tapos water cannon nila yung mga navigation equipment natin, yung mga antena natin para masira, 'di ba? Intentional talaga. Wala silang plano na pahupain ang tensyon, wala silang planong i-de-escalate ang mga nangyayari dito. Gusto talaga nila mga tol, brasuhin ang Pilipinas hanggang sumuko na tayo. Ibigay na natin kung ano yung gusto nila. Yun ang gusto nilang mangyari. Dagdag pa rito, sinabi ng US Ambassador na ang mga aksyong katulad ng ginagawa ng China ay malinaw na paglabag sa international law. Yeah, Bilang totoo. pagpapakita na seryoso ang Amerika sa kanilang pangakong tutulong sa Pilipinas. Nandyan nga ang pagsasagawa ng ating mga bansa ng defense cooperation at maging mga military aid programs. Ilan pa nga sa mga pangunahing barkong pangdigma na ibinigay ng US sa Pilipinas ay ang BRP Gregorio del Pilar na nagsisilbi na ngayon bilang patrol vessel ng Philippine Navy. Nandyan din ang BRP Ramon Alcaraz, mga Cyclone class patrol ships na ginagamit sa coastal at maritime patrol at marami pang ibang mga armas at makinarya upang magawa ng ating bansa na depensahan ang ating mga teritoryo. Samantala, siguradong magwawala ang China sa ginawang hakbang na ito ng Australia. Sa ulat nga na inilabas ng Washington Post, inialok na ng Australia sa Estados Unidos ang kanilang Northern Military Base upang gumawa ng isang potensyal na base para sa US Air Force malapit sa Southeast Asia sakaling sumiklab ang digmaan laban sa China. So papalipitin na nila ng papalapitin ang Amerika mga tol. Napapalibutan na rin kayo. Sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy ang expansion sa mga runways ng Royal Australian Air Force Tyndall Base para magkasya dito ang pinakamalalaking eroplanong pandigma ng Amerika, kabilang na nga B-52 bomber. Gumagawa na rin ng mga malakihang fuel depots at mga munition bunker sa mga military bases na ito. Ang RAAF Tyndall Military Base sa Australia ay may layo lamang na 2,000 miles sa West Philippine Sea kung saan napapadalas nga ang girian sa pagitan ng China at Pilipinas. Ayon naman sa Australian Defense Ministry, ang mga aksyon na ito ay upang masigurong mapipigilan ang mga posibleng kaguluhan sa bahagi ng Indo-Pacific region at mapanatili ang seguridad at kapayapaan dito. Wala kailangan talaga makutusan tong China mga tol Hindi talaga sila titigil hangga't di sila makukutusan Dagdag pa rito, ini-upgrade na rin ng Australia ang marami sa mga World War II era na military bases sa bahagi ng northern part ng kanilang mga bansa at sinusuportahan naman ito ng Amerika. Hindi lingid sa karamihan na mas pinalakas ng United States ang defense cooperation sa mga bansa kagaya ng Japan at Pilipinas na ang layunin nga ay upang labanan ang mga agresibong aksyon ng People's Republic of China. Pero alam naman natin na ang alok ng Australia ay karagdagang mas malalakas na military forces at karagdagan din na strategic location para sa mga bases na malapit sa tensyonadong teritoryo sa Southeast Asia. Sa paglala ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa sigalot ng China at Pilipinas, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Amerika at ng mga kaalyado nitong bansa upang kung sakaling magkaroon man ng digmaan, mas madali silang makakapagbigay ng suporta sa mga apektadong bansa na kanilang kaalyado. Para sa inyong mga... Pero ako duda talaga ako na itong China magsisimula ng labanan. Duda ako dyan mga tol. No? Talagang ang gusto nila makuha ang gusto nila sa pamamagitan ng paninindak at pananakot lang. Hanggang dun lang yun.
Pero once na pinalagan sila mga tol, umaatras din naman yan eh. 'Di ba? Magandang example na mga tol yung nangyayari ngayon sa ibang bansa at nababalitaan natin yun. Yung mga may inaangkin din silang ibang teritoryo tulad halimbawa na Senkaku Island sa Japan. 'Di ba? Wala silang magawa doon mga tol, pinapalayas lang sila ng Japan. Nag-declare ba sila ng gera doon? Hindi. Kasi hindi nila kaya talaga at ayaw nila. 'Di ba? Vietnam, napakaraming itinayong island niyan mga tol, napakaraming ine-reclaim. Mas marami pa kaysa sa na-reclaim ng China. May nagawa ba sila? Nag-declare ba sila ng giyera? Wala rin mga tol eh. 'Di ba? Tanging dito lang sa Pilipinas kasi alam nila kung ano lang yung kaya ng Pilipinas. 'Di ba? Sa tagal ba naman ng panahon makakabisado nila kung ano lang mga assets natin. Eh, 'di ba nga ang daming yung Chinese na nakapasok sa PCG? Ang daming mga information ang nakuha ng mga yon mga tol. Naging best friend pa nila si Duterte dati. Eh di napakarami talaga nilang matututunan tungkol sa Pilipinas. Alam nila kung ano lang ang kaya natin. Kaya ganyan sila kaangas sa atin. Anyway, bilang isang Pilipino, pwede ka magbigay ng iyong komentaryo at pwede ka magbigay ng iyong saloobin dito sa video napanood natin. Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.